Just follow the crowd? 하던 대로만 하면 아무것도 변하지 않아. Is that possible? 실력을 키운다면 어려울 것도 없지. Do you think you can follow your dreams? 아니, 난 이곳에서 꿈을 잡을 거야. Because we have a university that turns potential into possibility. Kimcheon University. A new universe of possibilities. Kimcheon University. The law of attraction that enhances your potential begins with a clear goal. We have one very clear goal. It's to be the university where students are the happiest. We create a happy future for our students by guiding them from their educational journey to successful employment through a long-standing tradition and accumulated expertise. 지역과 세계를 연결하는 K-에듀의 허브 김천대학은 교육과 경영 그리고 지산학, 협력의 혁신을 통하여 학생들이 글로벌 리더로 성장할 수 있도록 든든하고 실질적인 지원을 아끼지 않고 있습니다. Kimcheon University is a 4-year university specializing in nursing and health sciences with over 45,000 alumni nationwide. Renowned for our exceptional employment rates, we are a comprehensive university that holds the largest number of health-related programs. Its convenient location with excellent transportation and a park-like beautiful campus enriches our students' collegiate life. And that's not all. In the era of AI, we cultivate creative and interdisciplinary talents and are growing into being an essential university for the local community. We value each and every student, empowering them to realize greater dreams through greater possibilities. What's the key to unlocking potential? It's unmatched support for growth. At Kimcheon University, genuine learning never ends. Through educational innovation, we've introduced a self-directed major system and student-centered interdisciplinary education. Our flexible academic system is customized for each student, equipping them with the skills and qualities that are sought after by regional industries. The College of Human Care, cultivating professionals with integrity, practical skills, and a strong sense of purpose. The College of Healthcare pioneers new horizons with cutting-edge technology and specialized knowledge. The College of Nursing, a certified institution, prepares nurses with global leadership. The College of Local Innovation Convergence fosters world-class talent to shape the future with our community. Across our 4 colleges, 20 departments, and 1 division, students nurture their aspirations, where admission seamlessly leads to employment, envisioning a happy tomorrow. We offer scholarships to all who dare to dream. And our dormitories, able to house all freshmen, boasts one of the most affordable dormitory rates. Additionally, we also provide housing support for students relocating to Kimcheon City. 학교 공부하는 동안에 어려운 일도 많고 시련도 많겠지만은 더 넓은 마음으로 그리고 이웃을 생각하는 마음으로 사시면 그 학교 공부도 재밌는 시간이 될 줄로 믿습니다. 늘 좋은 것만 있는 건 아니거든요. 여러분을 통해서 그 귀한 마음이 일어나서 다음 세대를 아름답게 바꾸는 귀한 학생들이 되기를 바랍니다. What future are we building with the possibilities of Kimcheon University? A global institution engaging in exchanges and cooperation with institutions abroad, reaching out to the world as the hub of K-education. As a specialized university dedicated to student success, nurturing talents in healthcare convergence through digital innovation. Together, we will unlock a universe of new opportunities in a broader world. Bridging the region and the world as the hub of K-Edu, Kimcheon University.
네, 여러분 안녕하세요. Magandang gabi po sa lahat po ng ating mga kasama ngayong araw dito po sa ating free online orientation of study and work in South Korea. Can we give ourselves a big round of applause? So, yes, currently I'm here in Incheon, South Korea, and very happy to be with you. And before we begin, let me introduce myself sa mga hindi pa po nakakaalam at nakakilala kung ano po ako, ano po kami, yung organization po natin. So, my name is Joshua, and basically, I'm teaching Korean through online with the name of Korean Class with Joshua Cho. You can search in Facebook or YouTube. We have our Korean class. And currently, I'm here in Incheon supporting Filipino community here in South Korea. We have the Kabayan Filipino Center, and we have more than 1,000 members currently active who are joining us here in Incheon, South Korea. And right now, dito po sa ating orientation, kayo po ay makakuha po ng iba't ibang idea kung paano po tayo ay pwedeng makapunta sa South Korea. And I think we are all so blessed and lucky to have this orientation kasi nakita po namin there are so many agencies in the Philippines that are requiring a big amount of fee just for this study and work or going to South Korea. But here we're going to share all the details, information that you need to know, you need to prepare for you to go to South Korea. Okay po tayo? So dito po sa ating orientation, I'll be sharing with you different ways how to get to South Korea. Pangalawa ay kung paano po ba tayo makapunta sa South Korea sa pinakamabilis at pinakamadaling paraan na proseso para tayo ay makakuha ng visa, which is yung student visa. And habang nasa Korea po tayo, paano ba ang student visa ay pwede mag-self-support or it means masuportahan po natin yung ating living expenses while we are here in Korea. At the same time, we can do the part-time works. So if you're all ready, I'm going to share my screen, PPT, and please let me know kung nakikita niyo po ng maayos. Alright, everyone, can you see the screen well? 네, 감사합니다. Okay din po yung ating screen and okay din po yung ating audio. 자, study and work in South Korea. Marami po sa atin, kaya po tayo dito. Siyempre gusto po natin makapunta sa South Korea. Pero hindi po madali ang pagpunta sa South Korea. So, pakinggan nyo po na mabuti para kayo po ay makakuha po ng enough idea. Baka po meron pong naligaw sa inyo o kaya Korean class, Japanese class. Hindi po yan ano po tayo, orientation. Ito nakikita po natin sa ating screen. Study and work in South Korea. 자. First one is in Korea. Meron po tayong iba't ibang paraan para tayo ay makapunta sa South Korea. The first one is yung tourist visa. Alam niyo po ba today is one of the biggest event here in South Korea, which is yung BTS concert. And a lot of tourists nagdadagsaan ngayon, more than 300,000
nakatao po. So, yung visa po na yan ay yung C3, ibig sabihin short-term tourist visa. And then we have the study visa, we have the employment, and we have the marriage. So, pagka sinabi pong study, visa po natin ay yung pang student visa. But when you say employment, ayan po ang visa mo ay work visa talaga. You cannot do any other thing but only through working. And then we also have the marriage pagka makakapag-asawa ka ng Korean. Ang tourist ay kinakailangan po natin ng malaking laman na pera sa ating bangko. So, hindi po siya ganun kadalian na nakakapag-apply. And then, mostly ang natatanggap po dito ay meron pong stable job or meron pong stable income na malaki po yung labas-pasok na pera sa kanilang bangko. Ang employment naman po ay ito po ang proseso sa government to government application. Ito po ay tinatawag na employment permit system kung saan ay kinakailangan natin dumaan sa iba't ibang proseso ng hinihingi po ng Department of Migrant Workers. And kinakailangan din po natin mag-take ng Korean language, isa po sa kanilang requirement. Marriage naman po yung pinakamadali kasi kailangan mo lang makapag-asawa ng Korean kung meron po tayong Koreanong jowa. Okay? Ito pong ipapakilala po nating student or ang study ay hindi po ganun kaalam sa atin dito sa Pilipinas. So I'm going to share with you why student visa is one of the fastest way at magandang paraan para po tayo makapunta sa South Korea. Okay? Diyan. Under po ng student visa, ay meron po tayong dalawang klaseng visa. Okay? Para hindi po kayo malito, i-explain ko na lang po ng ganito paraan. Ang una po ay papasok po kayo ng D4. Ang D4 po ay ibig sabihin, papasok po kayo as yung pag-aaralan ninyo ay language. Everybody, can you say language? Okay. Or can you comment here in our comment section, language. Okay, para hindi po tayo malito. No? So pagka sinabi po nating language, Korean language lang po yung pag-aaralan natin. Yan po ang visa ng D4. So bakit ba merong D4 visa? Okay? So meron po kasing mga iba na nagpa-prepare ng long term dito po sa South Korea. Kaya kinukuha po nila yung D4 or ang language course. So once na nag-aral ka ng Korean language, na ipasa mo ang Korean exam, ay pwede ka na mag-aral saan? Sa D2, which is yung college or ang tinatawag po nating undergraduate or yung graduate course. Pwede po ba nating i-comment yung D2 program, which is yung degree? So, pagka nag-aral ka ng D2, meron kang degree. Okay? Yan po yung difference ng dalawa. So, yung isa, language, yung isa, degree. Clear po ba tayo dyan? Okay. If clear po tayo dyan, comment naman po tayo, yes. Okay? If meron po kayo mga questions, we're going to entertain this at the end of this orientation. But for now, please allow me to explain all this orientation. Okay? Ngayon, syempre, ang isa po sa kinakailangan po nating malaman, bago po tayo mag-proceed, I have to ask myself, am I qualified? Okay? Napakadaming mga tao, ang tanong po nila, number one, meron po bang age limit? Sasagutin ko po kayo diretso. Wala pong age limit. Okay, kita nyo po, malaki po yung title natin, no? No age limit. Pero meron po tayong tinatawag na preferred, no? Preferred. Ibig sabihin, sa school po ay they prefer 18 to 35. Why? Okay. Kasi nag-apply ka ng visa para mag-aral pero yung edad mo 40. So, pagdududahan ka o hindi? Pagdududahan. You know, the one who is giving the visa is not the school. The one who's giving the visa is the immigration, yung embassy po natin dyan sa Pilipinas. So kung makita po nila na, ay, matanda to, tapos nag-apply ng student, ano kaya yung objective nito? Para ba mag-aral o magtrabaho? Nagigets niyo po ba? So pagdududahan po tayo. Pero, meron pong nakapasok 36, 41 dito po sa South Korea. Okay? So isa po sa patunay na age doesn't matter. Naks.
So, wala po tayong age limit, no? Kasi mag-aaral ka eh, wala naman pong age limit. Pero, ang prefer po galing sa school ay 18 to 35. Okay. Ngayon, ano po ba yung pangunahing requirement na kinakailangan po natin? Una, ay kinakailangan tayo po ay high school graduate. So, sa Pilipinas, meron po tayong dalawang curriculum, yung old and the new. Pagka sinabi po natin new, yung K to 12 po tayo, no? Ako rin po ay nag-aral po sa Pilipinas, kaya alam ko rin po ang sistema. Pero hindi po ako dumaan sa new curriculum. Ako po ay nagtapos lang po ng 4 years. So, kung kayo po ay nagtapos lang po ng 4 years, ay sapat na po yung diploma po na yun. Okay? Pero kunyari kayo po ay dumaan sa new curriculum, yung K to 12, no? Kinakailangan po ay senior high school po ang ating matapos. Okay? Ito na po ang pangatlo ay napaka gandang balita para po sa ating lahat. So, dati sa Philippines, they are requiring bank certificate. Dati, ang nire-require po nila ay bank statement. Ngayon, the difference between the bank statement and the bank certificate, pakinggan nyo po na mabuti, no? Pagka sinabi kasing statement, ay kinakailangan po natin na maipakita for more than 3 months na merong laman ang bangko na nakapangalan sa akin, no? Na meron pong transaction na labas-pasok na mahigit kumukulang ng 200,000 pesos. Pero mga nakaraang mga ilang linggo lang ay nag-announce po ang KVAC na hindi na po kailangan ang bank statement. Napakagandang good news. Ang kinakailangan na lang po ay ang bank certificate. So, ano po ba ang bank certificate? Sa madaling salita ay kinakailangan mo lang ipakita na nagkaroon ng laman ang bangko mo. So, kunyari naglagay ako na 100,000, i-print ko yung bank certificate na yon. At kahit itanggal ko na yung pera ko kaagad, it will not make any problem. No? Kasi, as long as you have the certificate, hindi na nila tatanungin kung ano yung record niyan, ano yung history niyan. Pumasok ba yan? Lumabas ba yan? Ano ba yung naging record niya? No. You just have to only present certificate. Klaro po tayo dyan, no? Ngayon ay kinakailangan din po natin syempre yung passport, pupunta po tayo sa ibang bansa, no? Pero it should be no more than 6 months. So kung pa-expire na po yung visa po ninyo, ay yung passport po ninyo, I think you must renew. Ngayon, likewise, ganun din po yung sa college po natin or sa degree, no? Ngayon, bakit po ba natin pinapakilala ang partner school po natin? Which is yung Gimcheon University. Ito po yung reason. Kami po ay hindi po isang agency or isang grupo, no? Na ginagawang, kumbaga, business itong pagpapadala ng mga students. Huwag po ninyong ma-misunderstand. Kami po ay a part of the school, partner po ng school under po ng Gimcheon University. They are offering iba't ibang consideration, benefits para po sa ating mga Pilipino. Okay? We have different partners, schools, universities here in South Korea. Pero itong ipapakilala po natin sa inyo, dito po kayo matutuwa mamaya pagka narinig nyo po kung ano yung mga consideration na ibinigay po nila sa atin. Kaya po tayo ay meron pong partner na study and work organization upang mapadali, no? At maging maayos ang pagpoproseso ng pagpasok dito po sa school po na ito. Okay? So, una, legal ang part-time work habang nag-aaral. Pangalawa, ay hindi lang po kasi inihahanda ang ano yung pagdating trabaho kada. No, the school is preparing the students to be capable once they finish the school, makapag long term dito po sa South Korea at makahanap po ng stable job and work career here in South Korea. So, syempre, kinakailangan din natin yung ating
education system, no? Pang world class po 'yan, no? So marami pong iba't ibang mga courses na pwede po nating makuha if we are aiming for this world class education. At isa pa, pag kasi ang school ang nag-a-assist ng mga documents, hindi lahat po kasi na-assist. But through the partner with this study and work, ay meron po tayong mga teams, partners, who can help us even if we are here in South Korea to assist us for our career, pagdating po sa change visa, pagdating po sa mga long-term plans, no, dito po sa Korea. Ngayon, isa po sa pinaka-tanong ng karamihan. So, eto na. Tingnan nyo po ng mabuti. Pwede nyo pong picturean. Pwede nyo pong i-screen capture or kung ano man po, no? Ang tuition fee po ay para po sa ating language, no? Ay 1,100,000 hindi po pesos. Won. So, pagka kinonpute natin sa pesos, it is 45,000 pesos. Siyempre, nagbabago pa rin po yung rate po ng currency exchange. Pero, more or less, ganitong amount po siya. Ngayon, you just have to pay for only two semester. Dati po kasi they are requiring 4 semester. But now, only 2 semester. At, kinakailangan din po natin, syempre, yung tulugan po natin, yung kainan po natin. Ito po, kahit saang lugar po tayo maghanap dito po sa Korea, yung tulugan, yung pabahay, kahit nga po sa Pilipinas ang hirap po makahanap ng kada buwan, 5,000. No? Hindi, kung maghanap po tayo ng bahay po natin, normally, hindi ko po alam kung magkano po ba yung rate ngayon sa Pilipinas. Pero dito po, sa partner school po natin, they are offering a very affordable price, which is 5,000 per month. So, almost sa 6 months, we just only have to prepare around 25 or 26,000 pesos. Mura po, no? Ngayon, ito po, yung kaninang diniscuss po natin yung bank certificate. Sa mga hindi po nakarinig, no, i-explain ko po ulit. Last time, bank statement po yung nire-require, no? Kaya, ang hirap po sa karamihang mga Pilipino na mag-apply po sa study dito sa Korea dahil hindi po natin afford itong bank statement. Pero ngayon po, ang bank certificate ay mas naging madali na po ang proseso or yung pagpasok. Bakit? Kasi tignan po natin kung magkano yung bank certificate, no? It's about 300,000, no? 320,000, no? Yung amount po na yan dati, kailangan for 3 months, labas-pasok yan sa bangko natin, maipapakita po natin. No? But this time, we just have to present one time only. You don't have to present yung 3 months record po ninyo. Sana po maging malinaw po itong explanation ko when it comes to bank certificate, no? Kaya, sir, paano po yun? Wala po akong 300,000 wala rin po akong 300,000. So, ngayon po, ang nakapasok ng mga students po natin ay more than 30 students galing po sa Pilipinas. Kung tatanungin po natin yung mga naging students po natin na nakapasok, kanya-kanyang paraan po sila. Pero meron pong iba na binenta po yung bahay, binenta po yung lupa, o baka sabihin niyo ay ngayon naka-attend ako ng orientation, sabi ng teacher doon, benta daw yung bahay namin. Hindi ko po sinasabi na ganun, no? I'm just sharing kung ano po yung naging cases po ng mga ibang students. Pero meron pong iba, ito po yung good news. We have a partner na pwede pong mag-assist sa atin ng lending company. Okay? Magkaiba po yung lending at saka sa loan. Although almost same concept, pero ano po siya, different way. Pagka sinabi nating loan sa Tagalog po ay utang, ay utang yun, okay? But when you say lend, magpapahiram sila, pero yung pera na yun, hindi natin magagastos. Gets niyo po ba? So, marami pong mga companies na mas, ano po sila, kampante po sila sa lending. Bakit? Kasi magpapahiram ka ng pera, pero ako, ipa-freeze nila yung account ko. No? So, normally, itong lending company na to, bagay na bagay po siya sa mga
katulad po nating mga students na nag-apply. Ngayon, for example, mag-apply ako ng 300,000. Kukuha sila ng mga 10% na commission. So, magkano po yun? 30,000. So, instead na 300K ang babayaran ko for the bank certificate, I just have to prepare 30,000 para makapag-lend sa akin yung company na yon ng 300,000 mahigit na pwede kong i-present doon sa immigration. Nagkakaintindihan po tayo. You don't have to benta yung bahay, benta yung lupa. Hindi na po kailangan ng mag-risk ng ganito. All we have to do is just to lend na lang. Kasi nung dati, kailangan 3 months pa. Pero ito, kahit isang araw, isang linggo, isang buwan lang. Just as long as i-submit ko yung mga requirements ko sa immigration, okay na. No, I'm sharing you idea, no? Kung paano po yung mga proseso. Kaya marami pong mga iba na nakakapag-apply sa Korea. So, meron na po kayong konting idea regarding with this. Almost similar with the degree. Ang degree po ay, hindi ko po na-change dito yung tuition. Pero, ang tuition niya po is almost more or less of 100,000. Kasi, ang 1 semester po niya is 6 months. Kanina, yung language, ang 1 semester niya is 3 months lang. So, magkaiba po yung courses niya, no? Pero almost same lang po yung tuition fee ng language at ng college. So, sabihin natin times 2, 45 mga more or less of 100,000, no? But there is a good news. Kahit sabihin po natin 100,000 yung tuition fee, yung school ay nagbibigay po ng consideration. So, meron po tayong direct scholarship. It depends on the score na may papresent natin. Anong klaseng score? Mamaya i-explain ko po sa inyo. Yung dorm is almost the same. Yung bank certificate is nag-iba po sa bank certificate ng language. So, kanina yung language, mga 300 po yung sinabi ko, no? 300 plus, 320, no? Pero dito po sa college, times 2, 650. Mas lumaki. Ay, sir, ang laki po ng wala po akong ganyan. So, nagbigay po ako ng idea kanina. Likewise, pwede po dun sa lending company. So, kung 600 mahigit, 10% na commission galing sa kanila, ay, baka ma-misunderstand po ninyo. Hindi po kami yung tumatanggap nun at wala po kaming lending company. Ang study and work orientation po natin ngayon, kami po ay parang bridge. Tulay po kami para matulungan po namin kayo makapunta sa South Korea. Hindi po kami yung nagpo-proseso ng mga papel po ninyo. Hindi kami po yung mga maghahanda po ng mga banker. I'm giving you idea and tips on how you can prepare all these documents. Kasi yan yung requirement sa Korea. No? Pero ito po ang isa pang good news na hindi po natin nalaman before. Pagka sinabi po nating blended class, mga mga participants po natin. Ibig sabihin, adjustable. Di ba, may mga expenses tayo for sure. Kailangan natin mag-ipon, kailangan natin gumastos sa mga bayarin. Paano natin babayaran niya kung nag-aaral tayo? So, ang blended class, you just have to study 1 beses sa 1 linggo. 1 araw sa 7 araw. And the rest of the time, you can do part-time. It means, pwede ka na makapag-ipon, no, habang nag-aaral. You have your time. Ngayon, sir, paano po yung, saan po ba ako makakapag-work? Saan po ba ako makakapagtrabaho? Ayan po yung mga karamihan mga tanong. Kaya po tayo ay merong partner para po pwedeng merong mag-assist sa atin. No? Pero syempre, meron pong nagtanong kanina, sir, ibig sabihin, pagka andyan na ako, may kontrata na po ba kami? Ay, hindi po kami mga agency. No? Again, nililino ko, we are bridge. So, pwede po namin kayong tulungan, i-assist, papakilala po natin, may ganitong klaseng trabaho, pwede po kayo dyan. Pero hindi ko masasabi na kukunin ka ng employer mo o kaya yung company na yon. Syempre, dapat magugustuhan ka niya, matatanggap ka niya.
ang nasa isip ng mga tao, kami na lahat maghahanda. Again, ang pangunahing role po namin is taga-assist, no? So pagka nasa Korea na kayo, mula sa airport, papuntang school, yung pag-lodging, sa dormitory, mga ganito, pwede po nating i-assist, no? Kasi without this assisting partner, mahihirapan po lahat ng proseso eh. Gets po natin? Chat. Ngayon, paano yung flow? Oh, ano ko lang yan i-summarize ko po. Anong araw na po ngayon? March ano po tayo? Almost March 20. Tama po ba kung hindi ako nagkakamali? 21. Mula next month na po ang start ng preparation. Actually, meron na pong nag-start ng mga nakarang linggo. Kaya po tayo merong mga ganitong timeline. Pagka na-late po yung submission po ng mga requirements po natin, one of the major reason kung bakit po nade-deny yung visa, because of the late submission. Pangalawa, kulang yung requirements, kulang yung mga documents. Kaya po tayo ay merong partner para ma-assist po tayo, kompleto yung documents po natin, hindi po tayo late sa mga submission. No? Meron po tayong idea, meron po tayong oriented po tayo. So, preparation po sa April, application process, tapos pagka lumabas na yung resulta ng natin student permit, magbabayad po tayo ng tuition po natin. Tapos pagka nagbigay po tayo ng student permit from the school, bibigay sila ng lahat po nanyan ay kasama po yan dito sa ating assistance ng ating study and work. At ang maganda po dyan ay one-stop service kasi meron ka ng consultation, hindi lang isa, dalawa, tatlong beses, pero hindi lang po yan, one-on-one consultation po yan. Plus, meron po tayo mga workshops, trainings, bago po tayo mag-proceed sa mga paghahanda ng documents. Guess nyo po ba, kunyari sa preparation ng Form 137 or kung apostille man yan, merong workshop po dyan. Application process, merong workshop. Bawat mga proseso po natin, bibigyan po tayo ng workshops. Pangalawa, ang maganda po dito is, syempre, kahit na nasagot na lahat ng mga katanungan natin, meron pa rin po tayo mga personal concerns. Diyan po papasok yung ating consultation, one-on-one. They will be giving you 3 times consultation. Okay po? And then, ang sakop po ng study and work assistance mula po sa pre-application, yung kanina pong sinabi ko, no? Yung paghahanda po ng mga documents, tapos yung pagsasubmit, no? Hanggang sa lumabas yung student permit, hanggang sa lumabas yung visa. Lahat po yan, i-assist po yan dito po sa atin. Plus, hindi lang po sa Pilipinas, kundi hanggang sa Korea. Kahit makarating kayo dito sa Korea, mula sa airport, papuntang school, hanggang sa makapag-enroll na po kayo sa dormitory po natin, lodging po natin, plus yung pagpoproseso ng ating student ID, national ID, mga iba-iba, lahat ng yan included na po dito sa ating study and work assistance. No? So, para po tayong lahat na andi ditong, ilan po ba tayo dito sa ating study and work na mahigit 100, no? Ay meron pong isang magandang bagay na pwede po nating, no, maging good news. Sir, nakita ko po kahit hindi na daw po ako pwede mag-Korean, makakapunta rin ako sa Korea. Yes. Kasi itong partner po natin, kaya po siya naging partner natin. Lahat po ng school, kinakailangan, meron po tayong Korean language level. Pero itong school po natin, meron po tayong option Dalawang option. It's either you take Korean course, hindi ako marunong mag-Korean. Para sa mga ganun, they open English course. Can we comment there? English. So pagka sinabi nating English, papasok tayo sa school, hindi Korean. English. So, ang kinakailangan lang po natin ay kailangan meron po tayong English level test. So, ang nire-recognize po nila na English level test ay ang IELTS or ang TOEFL. Gets po natin, no? Naintindihan po natin. Hanggang dito nakakasabay po tayo, no? So,
pagka kinuha po natin yung English level test, depende po sa level ng ating score. Pwede po tayong mabigyan 30%, 40%, 50% discount ng ating tuition fee. So from 100,000 magiging 55,000 na lang. Pero alam po ninyo, ito pong English course na to, this is not applicable to all country. Tingnan nyo, yung Thailand, magaling ba sila sa English? Yung Vietnam, Myanmar, compare po natin sa ibang Southeast Asian. Yung Philippines po yung pinaka, kumbaga, open po sila ng ganitong course sa atin. Maganda po, hindi? Maganda. So, you have the two option, no? Kung gusto nyo pasukin yung Korean, kailangan mag-aral po tayo ng Korean. But, hindi po ako kaya sa Korean eh. Baka dito na lang po ako sa English pwede rin. Okay, it's up to you. Hindi nyo na kailangan Korean, English na lang. Once a week, pwede po kayo once a week lang yung class, pwede po kayo makapag-part-time. They just have to expense yung mga bank statement na kung wala silang ganong kalaking halaga sa lending company, yung babayaran lang nila yung tubo, yung interest, and then yung tuition. The rest, pagpunta nila dito sa Korea, dito na po nila wino-workout yung mga ibang expenses. Tapos yung mga naging utang nila, yung mga naging bayarin nila, naging gastos nila sa Philippines, ay nako-cover up nila once they come here in Korea. Ngayon, meron po mga nagtatanong, Sir, paano po yung pagka, sure ba na kami makakapunta? Alam po ninyo, almost 99%. Lahat po na nag-apply sa student visa, almost 99% na kapag-apply at nabibigyan ng visa. Kasi sa ibang bagay, kunyari sa EPS topic, nagtuturo din po kasi ako ng EPSM. Karamihan po sa mga nagiging students po namin, nakapasa sila ng exam. Pero kapag nakapasa sila ng exam, hindi ka pa sure kung mapipili ka ba o hindi kasi by selection po siya. Pero kahit na naselect ka, pero kung hindi ka qualified, hindi ka fit to work, hindi ka pa rin makukuha. So maraming mga consideration that you have to consider para makapasok ka bilang worker, no? Employment. Pero dito po sa ating student, very simple, very basic. As long as we prepare all the documents, hindi late sa submission, hindi kulang sa mga requirements, naipasa natin yung mga kinakailangan na hiningi po ng immigration, almost 99%. Sir, just in case po na ma-deny po yung visa, paano po yun? Nagbayad po ako ng tuition, gumastos po ako ng ganito. Sayang naman. Huwag po kayong mag-alala. 100% pwede pong ma-refund ng school. Maganda o hindi? Sa iba po kasi, may mga nare-refund pero may kaltas. May mga iba hindi nare-refund. Dito po, ay pwede po nilang ma-refund 100%. So kahit na may ginastos akong kalaki, siguro mga minimal lang yung mga naging processing ko sa paglalagad ko ng mga ibang documents. Yung mga ganong minimal expenses, siguro meron. No? Pero, yung mga malalaking mga ginastos ko, yun ay pwede po nating ma-refund from the school. Okay po. And if you want to be a part of this study and work journey, we are opening the slots for our students, applicants na andi dito. And we are accepting, last time po kasi 30 applicants only. Pero ang daming mga hindi nakakapasok, daming mga nagre-reklamo, Sir, bakit 30 lang? Kaya in-extend po namin hanggang 50. Pero since ang application po ay mag-start na po ng first week of April, ay we only have 2 weeks left para po maihanda at mai-accept lahat po ng ating applicants. Syempre may mga magtatanong, Sir, magkano po yung assistance fee? Yes, our assistance fee is 10,000 pesos. Hala, grabe, ang mahal naman yan. Pero alam po ninyo, last time,
medyo nag-iiba po yung mga prices pero alam po ninyo, kahit saan po kayo magtanong, hindi po kayo makakita ng ganitong assistance fee. Kami po, all expenses sa inyo rin po namin ginagastos. Kasi yung pagdating ng mga students dito, pag-pick up mula sa airport hanggang sa pagkatid sa school, tapos yung mga pagka-process ng mga documents, yung mga inquiries, pagsasagot, lahat po ng mga staff po natin dito na tumutulong sa ating pag-assist, kahit na 10,000 po yung i-request po natin sa kanila, kulang pa rin po sa kanila. But our purpose and goal is to help many applicants to be a part of this journey. Pero bago po yun, at bago po tayo mag-proceed dyan, for sure, meron po tayong mga katanungan, no? Yung mga katanungan po natin, para maisagot po natin, we will be inviting one of the professor of Gimcheon University. And meron din po tayo mga ilang students na inimbitahan dito po sa ating Zoom, and we're going to welcome them para po i-open ang Q&A, no? Let me invite here Sir Samuel Cho. Thank you so much. And if we have here students, pwede po kayong ma-open yung camera or comment po dito sa ating comment section if they are here. Kung wala man po, ay unahin po natin. Okay, they are already here, Sir Gichun and Miss where's Ma'am Griffin? Okay. 네, 감사합니다. So I'll be giving the mic to Sir Samuel and to Miss Griffin to assist this Q&A. 감사합니다. 안녕하세요. 반갑습니다. Can you hear my voice well? Okay. Do you have any question? First of all, can you type what about 다팅 E9 po na nag-work sa Korea? Ex-Korea po. Possible po ma-approve na makipag-aral sa Korea? That kind of person easily approve the visa if they do not have any illegal stay. Here in Korea also this time, the several people who came and study in our university from E9, their work, their contract is finished, and then they apply, and they got visa already. I am due to visa denied. I have already my apostille. Pwede po ba yung ipasa ko October 20 ang issue date? Last year, October 23, then the September is possible. And then we will think about, let's find out what is the reason why your visa is denied. And then if we make it the way, I think it is possible. Is there any age limit for the student visa? Actually, there is no age limit there. But if he is old, maybe embassy visa is the embassy is the bahala eh. Kaya kung matanda na, kung anon, maybe they will have doubt that matanda. And then halimbawa doctoral, kung anon, pwede yun. Doctoral. Pero 46, I think not easy ata. 46, mahirap na. Is it really required to work for under this spring? No, that is not required. This is study, and more on study, and work is to because since Korea is their living expense is very high, so the money from the Philippines cannot support you easily. So you have a part-time job to support
your living expenses and your tuition fee. That is the reason why we assist you to get a part-time job here. And then I really want to go back to Korea. I'm planning to pursue my master's degree there. I also want to be with my older sister again. She's married to Korean and they have no two children. I live in Korea for almost 5 years before, but I have to return to because my visa was not extended. I'm back. I continue my study and successful graduate. I wanted to. Yes, Masteral. Masteral, if Masteral is possible, but usually Masteral, there is no any exam, but they are having an interview, Korean language interview. So if you want to pursue Masteral, I suggest to take language course first, and then TOEFL level 3. Then you can take master. You can apply Masteral. And right now, maybe a lot of question. So the frequent question first, I will answer. I am 37 years old. Meron 41 did not apply, and he came to Korea already and study in college. What if I'm already college graduate? Apply to Masteral. There's no problem. But usually Masteral, they require Korean language. Kaya, first of all, apply language first. Because if you are good in language, there is no problem. Where are we taking IELTS? IELTS in Philippines, because one of the requirement is IELTS. You have to take IELTS in the Philippines. Pilipino ay mas magaling kaysa Koreano itong mga bagay. Currently working in the South Korea with E9 visa. Can I study too? Yes, you don't need to change your visa and you can study. Can I study in Korea even I don't know how to speak Korean? So you apply English track. If you are good in English, IELTS 5.5 above, you can apply student visa. Or directly you can study in a language course. And then the 몇 시까지 해야 되나? Do you any other question? Wait. Question. Here. What is the minimum rate in Korea? What do you mean this is? Do you offer internship as well? Internship, you don't need to talk about internship at this time because you have not entered yet. Can I apply D2 visa guide? That's a Korea for vacation. Yes, you have to apply. You have to go back to Philippines first and then apply D2 visa. D2 visa, right now, if you are here in Korea for the vacation, maybe what visa you are here? Maybe tourist visa C1. Then you cannot apply D2 directly here in Korea. You have to go back to Philippines, and then you can apply because visa issue is Korean embassy in Philippines. So you have to apply visa in Philippines. We finish all the requirement and submit to next week. How soon can I apply to Korea? ngayon, ganito I think we finish all the requirements. Once you get the visa, you can come to Korea immediately. But usually, the day of entry, and then usually college is 6 months, and then renew. So maybe a week before of the starting of class, this is best. Or if you come early, it's okay. There's no problem once you get the visa. Limited lang po ba ang slot? Limited is not limited. Not limited.
because for foreign students, Korean country, they don't put any limitation of the number. How we gonna notify of the with slot in already full? What do you mean slot in our assistant? Maybe you can talk to the our director here, Emerson. But school, the reason why we put the slot is we have not enough manpower to support all people. But school, there's no limit there. Yes, you can talk to Emerson. He will be the one who help you about that. Yeah. If you want to be proceed with applicants, contact me through yes, right. And then the apply. I'm also studying for IELTS. Once you get IELTS, it means you are going to apply English track college degree. What courses do they offer at Kim Chen University? There are a lot. Korean track, you can take all courses in Kim Chen University, but English track, because there are only few professors can manage, and also school has to pay more to the professor. That's why all university in Korea, those who offer English track 2 or 3 courses lang in Kim Chen University right now, K Global and Theology, 2 courses they apply, they offer. But Korean track, there are many. I want to proceed with the application how. Ask Emerson, our director here, manager here, what are the requirement about ask him, because not only one. 가가 그래 주에 바쁘았거나 senior high school someone 바쁘나 may not possible. No may not kung actually application period ay July first week. Kaya if you in a hurry to prepare your paper, especially apostille, kung still possible. Theology, actually, can I apply for theology courses? Theology courses are really nice, because not only theology, because the Kim Chen University theology course focus on interpreter. So 끝나면 돼 지금 끝나면 되나? So theology course is talking about also teaching Korean language very deeply, so that they can be a translator, church translator. Right now, I will end my answer, and then Miss Grepin right now, she is studying right now in Kim Chen University, so she will say something about the something for you. Okay. For me, hanggang dito po na lang tayo. Marami po salamat. Hello, good evening po sa inyong lahat. Rinig naman po ako. Okay po. So good evening po sa inyong lahat po no once again. So ako po si Graphene, and right now nandito po ako sa Korea. Nag-aaral po ako dito. So dumating po ako dito last September. So right now ay 6 months na po ako dito. Oo, and then ngayon meron po kaming mga bagong students na dumating po sa Kim Chen University. So bale, pumunta po ako dito. Actually, I also inquire about study and work. Kasi ako din, I don't have any idea about studying in Korea. So parang sa akin, parang nahirapan ako pumunta ng like South Korea. Pero
nung na-meet ko yung study and work, they guided me na pumunta dito. So they helped me mag-process ng school documents and then also sa visa application and most especially nung dumating po ako dito mismo. So everything, lahat po 'yon ay it was from study and work. So tinulungan po nila ako even from show money because they have a partnership of a lending company. Kasi ako din, wala akong pang show money. Pero dahil po sa study and work, they introduced me lending company. So through that, nagkaroon po ako ng show money and then hindi naman po ganun kamalaki yung binayaran. Actually before, yung embassy kasi is kailangan nila ng 3 months transaction for bank certificate. So medyo malaki pa yung interest nung sa time ko last year. Pero ngayon kasi hindi na required yung 3 months transaction po ng bank certificate. So mas naging okay. And then the last time we inquired din po for bank certificate show money na interest, medyo naging mababa po siya. So maganda po, 'di ba? So and so yes, dahil po sa study and work, I was able to come in South Korea. Tinulungan po nila ako sa pag-process and lahat po. And now, we are also hoping na mas marami pong mga Filipino na maka-study and at the same time to work din dito po sa South Korea. So, yun lang po. Marami pong salamat. Pakilala ko lang po yung general manager po natin na pwede pong mag-assist sa atin, si Sir Emerson. And I'll be giving the mic to Sir Emerson para po siya na po yung ano po ng summarize ng ating mga Q&A. Marami pong salamat. Hello everyone. Magandang gabi po sa ating lahat and then we are so glad to be with you sa ating first day ng online orientation po natin. So, ang ating application po ay merong dalawang for D2, dalawa po yung open po ng applications po natin. So that is always every March and then September. So now, kung sa tingin po ninyo na kaya po ninyo na lakarin na yung mga documents po ninyo, we are now open for D2 application po. Okay? So wag po kayo mag-alala tungkol sa mga slot po kasi we are always open. Okay? So wala po tayong minimum or maximum number na tatanggapin na slots. And then, pwede na po magbayad now for assistance? Yes, pwede po. So, kontakin nyo po ako sa Viber, no? Kung gusto po ninyo. IELTS graduate? No po, hindi po nire-recognize ng Korean government, yung Korean DepEd, yung IELTS po. How much po total ng mga pag-aral na po sa university? So, usually, pagka sa dito po tayo, like more or less 150,000 yung po ninyo. Or palagay natin na 200,000. That includes the all the processing. Kasi 140,000 ang mabayaran natin for the first invoice. Kasi para mailabas po yung student permit po natin, we need to pay the first semester. So that is 140,000. Where to submit the requirement. So, isasubmit po ninyo sa akin. So, ako po yung sasubmit po ng documents po ninyo sa university. So, ako po yung makakasama ninyo sa all ng processing. Not included pa ang ticket. So, sa 200,000, well, sa inyo naman, hindi po namin hahawakan yung pera po ninyo. Okay, tandaan po nating lahat, hindi po namin hahawakan po yung pera ninyo. So, kayo na po bahala kung magte-take kayo ng IELTS, kung magte-take kayo ng, kayo na bahalang magbubuk ng tickets ninyo, hanap po kayo ng pinakamura, ganun. And then, ano pa ba? Sa mga pocket money ninyo, yun. Pero wag po kayo mag-alala kasi, yung, po natin, dorm po natin, meron po tayong university dorm.
So, sobrang mura po ng university dorm natin. That costs 600,000. Hindi po pesos ha. Ano po? Korean won. So, 600,000 Korean won, that is an equivalent of around 24,000 or 26,000 something. And then, for 6 months na po yun. For 6 months. So, parang around 4,000 for 8, 12, 16. Mga 4,000 per month. And then, that includes all the utilities. So, hindi nyo na kailangan mag-alala. Lalo na sa South Korea, sobrang mahal po ng dito. Sobrang mahal po ng, mga dorm. Sobrang mahal ng apartment, ganyan. Parang, usually, mga 15,000, that's only for the rent. No? Only for the rent. Hiwalay pa yung kuryente, tubig, gas, ganyan. Pero sa dorm po natin, 4,000 pesos lang po per month. Ganun siya. What if may kakilala po ako sa Korea kung saan po pwede magstay? Pwede pong hindi na ako sa dorm magstay. Yes. Kung gusto nyo makatipid, pwede po. Since March 8, I already paid and have a confirmation po para sa instancy. Ma'am, kontakin niyo po ako, ma'am. Kasi we've been reaching all the applicants simula nung nag-orientation nung March 8. Pero I emailed na po yun. Okay, sige, i-check ko po. If ever makakuha po ng visa, what if ma-hold po kami sa immigration? So far wala pa pong na hold sa immigration. Kasi hindi naman po sila ganun kahigpit pagdating sa mga student visa holders. Paano naman po kaming mga sumasahod lang ng minimum wage lang? May pag-asa pa bang makapag-Korea? Yes, of course. Depende po yun sa natin, pananampalataya. Depende sa kagustuhan. Kasi lahat ng mga taong gusto nila yung isang bagay, kahit anong paraan kaya nilang gawin para makuha nila kung ano yung gusto nila. And then, to tell you, dito sa South Korea, ang minimum wage po dito ay around 80,000 to 100,000. How many days po ang school? How many days po ang school? Mga, once a week. Ganyan. Need po physical documents i-send po sa inyo. Kapag magsasubmit po tayo ng papers, kahit mga scanned copies po muna. Tapos, pagka nandito na po kayo sa Korea, saka po ninyo ibibigay yung mga physical documents po ninyo. Wait lang. Good day, may apostille na po kasi ako. Dito visa denied po ako last February. There's a number. Sa ulit pa po ba ako ng opus kung mag-apply ako sa inyo? Kasi usually, kapag na-deny po tayo, it takes around 3 months to reapply. Ang mga natin, ang mga documents po natin is valid siya for 3 months lang. So it means, kailangan po natin mag-take ulit. Mag-take po ulit tayo. And then, we also need to identify saan po tayo nagkulang. Kasi, kapag pagka may kulang po tayo sa natin, wait lang. Usually kapag may may kulang tayo, no? Kailangan natin i-identify saan tayo nagkulang. No? Hanggang dito po, kailangan ninyong alamin saan kayo nagkulang. Saan po kayo pwedeng ma-contact, sir? Binigay ko po sa GC natin, GC. Sa Zoom meeting chat yung calling card ko po, i-resend ko sa inyo. Paki-save na lang po. Paki-save. Ilang oras po allowed work? So, during weekdays, allowed work hours po ay 25 hours. And then, unlimited pagka weekends and then school vacations and then holidays. Dito ako sa Korea as E9. Patapos na ako next year, July. For my almost 9 year.
pa kayo for September enrollment? 37 years old ako. Yes po, pwede. Wala pong problema. So, yung passport ko po, date, place of issue nun, Seoul. If ever may visa na po ako, baka question po ako yung years kasi galing na ako sa Korea. Hindi po. Hindi po nila. Kung maganda naman yung record ninyo sa Korea, wala pong problema. Kasi meron po tayong mga ex-Korea. Sa mga nakakaalam po kung ano meaning ng ex-Korea, sila po yung mga mga dating E9, no? Mga E9 visa holders. Tapos gusto ulit nila pumunta sa Korea pero as student visa na. Marami po tayong napapasok na. So di nyo po kailangan mag-alala. If nag-lending po kami, gaano po katagal bago namin mabayaran yung para sa bank cert? Depende po sa inyo kung ano pong magiging options po ninyo. Ano po yung reason? Number 7, bakit po ni-deny si Kabayan? Iba-iba pong reason eh. So, kailangan natin siyang alamin. Kailangan natin i-assess. Kasi si Embassy, hindi siya masyado nagbibigay ng specifics kung saan kayo nagkulang. About po sa lend for helping po sa bank certificate, din po ang mag-assist. As much as possible, gusto po namin na kayo po yung maghanap for lending. Pero kung hindi talaga ninyo kaya, well, i-refer po namin kayo sa kakilala po namin ng mga lending. Pero iniiwasan po kasi namin, kasi ayaw namin din na ma-issue tungkol sa mga lending companies. Well, kung gusto po ninyo talaga, kung wala po talaga yung mga, well, we can assist you for that. Mahirap po ba makakuha ng work? Alam po ninyo sa South Korea is a country of opportunities. So, hindi po kayo mag-aalala dito sa sobrang dami ng trabaho dito. And, yan. Malaki po ang pwede nyo makuha. Can I talk? Sure po. Regarding work, depende sa Korean language. Kung kayo ay magaling sa Korean wika, magandang trabaho. Kasi ang boss nyo nag-utos sa'yo. Pero hindi nyo naintindihan. Itong owner, they want to get you once again? No, hindi ganito eh. At saka ugali nyo ay pangit at tamad kayo. Ngayon, hindi pwede kayo magtrabaho tuloy-tuloy. Pare-parehas sa Pilipinas, sa Korea. Kung hindi nyo naintindihan utos nila, kung ano, hindi kayo pwede magtrabaho eh. Kaya kung Korean wika ay mababa, kung ano, pangit na trabaho. Kung Korean wika ay maganda, kung ano, magandang trabaho. At may kilala ninyo, kung ano, pwede magtrabaho mabuti. Kung walang kilala, mahirap magtrabaho. Kaya, we will introduce mga agency and then kilala so that you can, in the beginning, you have a hard time to find out job. But later, kayo na lang bahala. Pero in the beginning, we will help you. And isa pa the school will not entertain you one by one because school employee ay konti lang. That's why they have a lot of work, so they don't want to entertain you. So through our general manager, Emerson Buhay, siya ay parang sa coordinator of Philippine coordinator. So all Filipino submit all requirement to Emerson and Buhay. Sa kanya na lang. Ang bigay ay PDF or scan. And when you come to Korea, and then ganito all your scan or PDF, sa kanya bigay. Kay Sir Emerson na lang bigay nyo. And then Sir Emerson will take it. And then arrange it, and then will submit to school. And school find out something wrong, he will inform to Emerson. And then Emerson will be the one who also let you know ano bang kulang. Kasi school, ayaw nila mag-usap. Kasi Sir Emerson can speak Korean well eh. That's why in the school in charge, they want to coordinate one person only. So you submit all the PDF or scan copy to Sir Emerson. And then Sir Emerson will be the one who submit to school. And school find out something wrong, kay Emerson na lang, Sir Emerson na lang sasabihin nila. Pagkatapos,
they will have online interview with professor of the Kimcheon University. And then once online interview is okay now, then that is the time you apply to Korean embassy for visa. And once you get the visa and come to Korea, you bring original, original copy. Actually, you have to submit original copy. Pero malayo, and then mabagal pa eh. Kaya scan muna. And then they are thinking that the scan copy is true. But when you go to Korea, you have to bring original copy so that you can get the degree. Okay po? Hanggang dito po na lang ako. Kaya, Sir Emerson Buhay, sa kanya coordinate because he is the one coordinate with school. And then if there is some problem, Sir Emerson find out, he will talk to me because I'm also working in the Kimcheon University. So if he cannot solve it, he always asks me what's exact information and what is the way. Kaya hanggang dito po na lang ako. Okay po, maraming salamat po Sir Samuel. So, ngayon po, i-explain ko naman po yung magiging process natin. So, una, ipupull up po natin yung mga records po natin, yung Form 137, Diploma, and then Certificate of Graduation. So, yun po yung mga kailangan. And then, susunod, ipapakav po natin yan. Ano po yung CAV? Certificate, Authentication, and Verification po. Saan po natin siya pinapacertify? Sa pagka high school records po sa DepEd, and then pagka college records sa CHED po tayo. Okay? And then after po natin na mapakav yan, so usually it takes around mga 2 weeks to 3 weeks eh. Depende po sa school eh. May mga school po kasi na mabilis sila na mag-process eh. Na kapag may iba on that day din nire-release din yung mga ganong papers, pero yung iba it takes 1 week, 2 weeks, ganyan. And it also includes the time, no, ng processing po natin ng CAV. Yun yung unang natin. Pangalawang step, no? Una, pull up yung record sa school. Pangalawa, CAV po tayo. Okay? Tapos, pagka napaka-CAV na po natin, i-apostil na po natin yung records po ninyo. Okay? Kung ano po yung kinav po natin, yung CAV, dadali natin yan sa DFA. Yun na yung pangatlo, ipapa-apostil. Pagka napa-apostil na po natin ngayon, isasubmit nyo na sa akin yung po ninyo, apostille documents kasama ng mga personal documents po ninyo. And then, that's the time na isasubmit na po natin sa school, sa university, yung papers po ninyo. So, pagka na-submit na po natin, we'll wait for around 1 week lang naman. Around 1 week. No? And then, after nun, interview na po tayo. Pagka na-interview na po tayo, ang next na po nun is lalabas na po yung invoice natin. Yung babayaran natin sa school, no, as a deposit. Pagka nabayaran na po natin yung invoice natin, and then ang susunod nun ay ilalabas na po, i-release na ng school yung student permit natin with the business permit ng school na siyang gagamitin na natin for the visa application. Okay? So, yun na yung last step, visa application. Pagka okay na, na-iana na natin, na-i-submit na natin for visa, ayun, waiting na lang po tayo for release. Pag na-release na, and then, yun, punta na po tayo dito sa Korea. How about ALS graduate? Yun po, tulad sinabi ko kanina, hindi po nire-recognize ng Korean Department of Education yung ALS po natin. Either old curriculum lang ng high school or new curriculum, which is yung K-12. Pangatlo, yung mga graduate ng bachelor's. What month po kayo nagsasubmit ng requirements sa embassy? Hindi po kami yung hindi po kami yung magsasubmit ng papers ninyo sa embassy, kayo po. Need po ba ng TOR? Ano po ba that nakalagay doon? Dapat po nakalagay doon for academic purpose. Hindi po for employment. Kasi baka maano tayo dito ni embassy eh. Kasi 'di ba ang purpose natin is mag-aral.
Pero yung nakalagay sa TOR natin is for employment. So, doon nagkakatalo yung yung purpose eh. Kaya minsan yung nakalagay sa natin, nakalagay sa parang reason for denial ng visa is hindi specific yung yung purpose of entry. So, kailangan po CHED po talaga mag-authenticate, not the school po. Hindi. Hindi po school ang yung school ang naglalabas ng record, yung CHED po ang nag-authenticate po ng papers natin. Ngayon, may mga iba na hindi sila binibigyan ng original. Okay lang po 'yon. Pwede niyo hingin yung certified true copy. What month po ang timeline ng pag-deploy? So, kung September po kayo this year papasok, yung requirements po ninyo hanggang apostille, kailangan masubmit ninyo ng by June. By June. Tapos, July, processing na po tayo ng, ng visa application, ganyan. Interview, invoice. Tapos, mga bandang August, punta na po kayo dito sa Korea. Sir, paglabas po ng invoice sa school, Korea, yung payment po need ko po bayaran yung amount or pwede po assistant po galing sa inyo. No, we do not assist financially. Hindi po kami. So, kami po ay tutulungan po namin kayo to process your papers. Ibig sabihin, kayo po yung kailangan na magbayad. Filipino din ang teacher sa school or Tagalog yung language na magtuturo. Nasa Korea po tayo, so Koreans po yung magtuturo sa atin. And then English, yung Saan ba na yung Gimchon? Regarding Korean language teacher, is the licensed teacher in Korea. They have to get license. Without license, they cannot teach in Korea. Kaya all teacher in language institute, in university, those teacher without license, they are not allowed to teach. Kaya all teacher in language institute in Kimcheon University are licensed teacher and really good teacher. Okay, thank And you po. teaching in Korean. Apo, sa po yung language school. Yes. Okay, thank you po. And binanggit ko na po kanina. May mga questions po na paulit-ulit na hindi ko na po i-repeat kasi kung paulit-ulit po tayo is hindi po tayo matapos. Ilang sem po need i-take 2 sems per year. So that is kung ang sa dito po to sa dito. So kung meron tayong 140,000 per sem, that is only around 25,000 per month. So kapag nagkaroon na kayo ng part-time or kung full-time, kung swertihin, kayang-kaya po yun per month. Kayo po ba ay mag-a-assist? Yun yung tanong eh. So marami nagtatanong eh. Kayo po ay mag-a-assist? Yes, kami po mag-a-assist. Tandaan po natin na assist lang, guidance po, guidance. Hindi po kami yung magbibigay ng trabaho sa inyo kasi bawal po yun eh. Mako-call out po tayo ng DMW kasi bawal po yun. Pwede po kami mag-guide, pwede kami mag-assist sa inyo, pero hindi kami mismo yung magbibigay sa inyo. So, tutulungan po namin din kayo. Regarding Korean salary, is 1 hour 420 pesos usually. They are paying by hour. Sige po, I guess na sagot na po natin yung mga tanong. Yung iba po ay na rin paulit-ulit na rin. So if gusto po ninyo na mag-proceed na with the application,
again, open po tayo ng applications, no? Hanggang, tandaan po natin itong date. Hanggang April 3 lang po. Hanggang April 3. Open po yung ano natin ha. Yung applications po natin. And then, pagka na-decide na po kayo, by April 4, pakitandaan po, April 4, first workshop po. April 4. First workshop po natin. Okay? So, that is for the D2 visa. Okay? So, kung may mga questions pa po kayo, you can freely reach me out in my Viber and then WhatsApp account, and then I will be happy to assist you there. And then, kung gusto nyo pong mag-proceed na sa application, again, i-send ko po yung link sa inyo. Okay? So, yun lamang po ang ating orientation for today. And we are so glad to be with you tonight. And kung may questions pa kayo, please reach me out in my WhatsApp and Viber account. Yan. So, bago po natin i-end, picture po muna tayo. Picture po tayo. Open po natin yung yung mga cameras po natin. Miss Greffin, pwede ka bang mag-screenshot? Pwede ba? Or hindi? Kaya ba? Hindi. Hindi. Okay, ako na lang. Sige. Okay, open po tayo para tingnan po natin kung sino po yung mga mga future na mga students. Ako po yung bibisita. Sasalubong sa inyo sa airport. So makita-kita po tayo dito sa South Korea. Nasa South Korea po ako ngayon. So smile po tayo, smile. Ano lang po kayo, smile lang po kayo ha. Kinukuhanan ko po yung mga natin. Lahat po ng mga students natin. So, ano lang po tayo. Smile lang po. Yung mga nasa ibang nasa ibang slide. Pinipicturean ko rin po. Smile lang kayo. Ayan. Oh, iba naman po kayong iba namang pose. Ako yung ibang pose. Peace sign po kayo. Peace sign. Ganyan. Peace sign. Ayan. Tapos, heart sign naman. Heart sign. Heart sign. Heart sign. 잠깐만 기다려. 기다려봐. 알았어. Smile lang po kayo. Smile. Okay, so yun lamang po, and nice to meet you all, and see you sa Korea po. See you sa Korea. Bye-bye. Tutulungan po namin kayo sa inyong mga pangarap. See you po. Bye-bye.